Naku guys, nagpapanik na po sila dyan sa Malacanang dahil po baka magka-people power na naman sa Pilipinas. Mga taong bayan na galit na din kina Senate President Tito Soto at House Speaker Romualdez. Ito po ang mga videos, panoorin po natin mga kababayan at huwag po nating kalimutang mag-like and subscribe sa News That Matters po mga kababayan. Ang gusto ko lang, balitan ulit ang Senate President na bobo! Tama! Mga bobo, lalo na si Lacson na isang pateya! Patay tayo dyan. Mga kurakot na politiko! Hindi na kayo naawa sa amin! Nagdurusa kami! Mga hayop kayo! Ikaw na! Bongbong Marcos Bagang! Isa kami sa mga nagbolon mo! Isa pa ako sa nagampanya! Grabe yung galit mo guys. Anak ko! Manalo ka lang na hayop ka! Hayop talaga! Nabudol mo kami! Hayop ka! Mag-resign ka na! Nabudol Isa daw. ka pa dito, Soto! Kandidato ka nga sa impyerno! Marami kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na Tratado hindi na nila guys, diba? matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media, Sen, na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila ako maalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ano Ngayon, Siyempre. medyo hindi po ako nagsasabi nito. Kaya Ito nga po nandiyan ay na si Tito Soto, kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila Soto. nagustuhan Diba guys? yung mabilis ang pagpapalit Tuta. ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Pag-imbestigahan si House Speaker Martin Romualdez, kahit expound lang po. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now Speaker. And do you think meron po ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH. Alam mo guys, mas okay pa siguro kung ito na lang yung House Speaker natin, di ba? May sense sa magsalita no? Talino. Maganda ang future ng batang to. Magaling din yung tatay nito believe din ako RIP po, condolence. Hearings. So, ibig sabihin, sir, hindi nyo naman talaga sinusuportahan yung speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Pero now, you're not supporting him anymore, kaya nag-video kayo as AML. Yes, I'll now be an Kagulo na independent po. candidate, or I might be a minority candidate. I'll be an independent candidate or a member of the minority if Delikado na the po. if the leader of the minority would allow me. Sir, to clarify lang, you're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga anomalyang flood control projects, may hand siya dito. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement in such a large issue. Sir, you're talking about the alleged insertions or yung mga kickback, alleged commissions? I mean, everything's under the speaker. Paano niyo nasabi, sir? Ano yung nalalaman niyo pwede niyo share?
Well, nothing yet. Pero kung may You gusto have kayo... evidence, sir, that na involvement po sa speaker? You have evidence? You have proof? Would me possessing evidence make a difference? If the speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him or would he still walk away free with a warning? Pero sir, kung may gusto kayong suportahan sa pagka-speaker ngayon, since tumiwalag na kayo sa NUP, sino na yung gusto niyo maging speaker? No one comes to mind yet. Pero kung pwede ang neophyte, Kiko Barzaga. Joke lang, Ayos. joke lang. I have no interest in being speakers. Masyadong busy yung schedule nun. Will you be delivering a privileged speech? Alam mo, Kiko, go ahead, Kiko. May sense kang magsalita at kumbaga naman kay House Speaker Romualdez na walang kasense magsalita. Tignan mo, na nagtatago ngayon na ayaw humarap sa Kongreso na para maliwanag man lang yung mga anomalyang nangyayari ngayon sa DPWH na yan, yung mga bulto-bultong milyong pinapakawalan na napupunta lang sa mga tiyan ng mga nagpapatabang mga government officials na yan na useless din ang pagkakaluklok sa kanila. Kung dinala na lang sa mga project na inayos na yan, di sana walang baha sana nangyayari ngayon sa Pilipinas, di ba? Regarding dito sa allegations niyo about speakers involvement sa atin. I actually planned on delivering a privileged speech, but I was not allowed by the majority office due to some problems with the speech I presented. Hindi kasi I'm not allowed to name, baka ma-ethics committee daw ako, so I prefer not to. But that's a privileged speech. Hindi kasi ang sabi ko, it's not really a question of personal privilege since it refers to a party matter. So, parang ang ginawa ko na lang is I just posted it online so that everyone, especially my party mates in my district would know what has transpired. Kaya nag-present na kayo sa NUP. Yes. But my district is still 100% NUP. The vice mayor, the councilors, and the mayor is still NUP. That's what's holding you back. That's what Salamat, Congressman Barzaga. Saludo po kami sa inyo. Sana ikaw na lang ang pumalit kay House Speaker Romualdez para maayos na tong gobyerno natin. Idol, galing mo. Keep it up. Mga kababayan, ating pong panoorin at basahin po tong post ni Javi Benitez na isa pong congressman sa kanyang account po. Ito po at umani po ng 8,000. Ito po ang kanyang pinost. Unang-una po, bakit may speaker ang Speaker of the House? Ay naku po, Martin Romualdez, House Speaker. Asan ka na po? Nagpapanik ka na ba? Nagtatago ka na dyan sa House of Congress? Ba't di ka magsalita at gumagamit ka pa ng speaker? Guys, panoorin po natin yung... Sa tingin ko, from now on, so that people can access the office of the speaker, you can course it through me or through our communications team in the House. No? The issues of the day, no, can be again through me, no, in the event that the speaker is not available. But of course, the speaker would be more than willing to answer any questions from any of the friends in the media kapag ka nandiyan dyan siya. Mga kababayan, ayan po, napanood po ninyo ang speaker ni House of Representative na si Romualdez. Mga kababayan, napanood po ninyo ang speaker ng House Speaker natin. May House Speaker. Mga kababayan, napanood po ninyo yung House Speaker yung speaker ni House Speaker Romualdez na biruin mo, siya na nga ang House Speaker natin at meron pa siyang speaker. Ano ba yan? Wala ka bang bayag, Romualdez? Ba't di ikaw na lang magsalita kaya? Magandang araw mga kababayan. Naghahanda na po ang Quezon City Police District sa mga ilulunsad na iba't ibang grupo sa Pilipinas na magpo-protesta sa Manila mga kababayan dahil nga dito sa nangyayari na mga kurakot sa gobyerno natin, yung mga anomalyang nangyayari sa mga pera ng taong bayan na binubulsa ng mga gobyerno. Eto na po, lumalabas na po yung mga sigaw ng mga tao, mga galit ng mga tao, mga kaibigan. Eto na po sila at panoorin po natin mga kaibigan. Magandang tanghali sa iyo aga. Nakipag-ugnayan na nga ang Quezon City Police District sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa kilos protesta ng iba't ibang grupo sa lungsod. Ito'y kaugnay pa rin sa kontrobersya
ng maanumanyang flood control project ng pamahalaan. Ayon kay QCPD Director Police Colonel Glenn Silvio, bagamat ginagalang ng QCPD ang karapatan ng bawat isa para magpahayag ng kanilang saloobin, kailangan din ariyang sumunod pa rin ang mga ito sa umiiral na batas. Mahigpit ariyang patutupad ng mga pulis ang no permit, no rally policy. Nauna nang sinabi ng NCRPO na magpapakalat sila ng nasa 2,250 na mga tauhan kaugnay sa sunod-sunod na mga protesta na ginagawa ng iba't ibang grupo. Wala namang namomonitor na banta ang National Capital Region Police Office kaugnay nito. Kaya naman, nananatili pa rin naka-heightened alert status ang buong hanay ng pulisya sa Metro Manila. Aga? Eto guys, bilib nga ako dito sa congressman na to na si Kiko Barzaga na ito nga na lumalaban at pumapalag dito sa ating mga administrasyon dahil nga po sa mga kabulukan nila sa ating gobyerno, mga kababayan. Panoorin po natin ito. Matindi yan. Anak ba ito ni Kong PD, Barzaga? Yata. Ayun. Ito naman Kiko. Si Kong ay PD. Okay. Nag-post kasi sa kanyang social media, Jen. Dahil... So, kanya account ito? Kanya account ito. Just to be fair kasi, Senate President Tito Soto, hayaan mo na kasi nga lumabas sa Senado yung kaibigang mong si House Speaker Martin Romualdez para naman maimbestigan at magsalita naman. Hindi lang siya nagtatago sa opisina niya. Ano namang silbi ng kanyang tao kung nagtatago siya? At kung hindi siya natatakot at wala siyang kasalanan, ba't hindi siya magsalita para marinig naman ng ating taong bayan? Ito na nga, nagkakagulo na nga yung mga ating mga kababayan at nagpo-protesta sila para nga dahil nga sa kabulukan ng ating gobyerno eh. Di ba? Lumabas ka at magpaliwanag kung wala kang kasalanan, di hayaan mo magpa-imbestiga ka, di para naman marinig ng sambayan ng Pilipino. Itong ano ni Congressman na Barzaga na yung goal niya nga is to have Speaker Romualdez judged guilty of any crime. My intention is to show the people that no matter what they do, Speaker Romualdez is untouchable. Ito nga untouchable daw. Alam mo, Congressman Romualdez, kung may bayag ka at may paninindigan ka, magpasalita ka, magpakita ka, magpaliwanag ka sa taong bayan kung malinis ang konsyensya mo, di ba? Kaya nga mga kababayan, saludo nga ako dito kay Mayor Vico Soto na isa ring may bayag at may paninindigan at sulit din ang mga boto ng ating mga kababayan. Dahil sa kanya, dahil siya ginagawa niya ang kanyang trabaho, malinis ang kanyang intensyon, ang gusto niya ay makatulong upang mapaunlad ang kanyang kinasasakupan mga kababayan. So, ang sabi niya, the Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that Mayor Vico is good, honest man, that he is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with the Romualdez is limiting the options for investigation. Kaya nga pinaupo nga si Senator Tuta Soto di ba? Kaya nga tinanggal si Chis Escudero at si Senator Marcoleta na niluklok yung kanyang mga kaibigan para maprotektahan ang kanilang mga maling gawain at hindi mailadlad sa kababayan natin ang kanilang mga kabulukan sa gobyerno natin, mga kababayan. Alam nyo kasi mga kababayan, sa susunod na election, wag na nating iboto yung mga kung sino-sino pa rin dyan yung mga naluluklok sa gobyerno. Iboto kasi natin yung mga karapat-dapat. Katulad ng mga dapat na nanalo, kaso natalo. Kaso kasi, porque kasi mga sila sikat na at dating binoboto pa rin ng mga taong bayan. Matuto na po tayo, gumising na po tayo. Tignan mo na nangyayari ngayon dito sa gobyerno natin. Gusto nyo ba matulad tayo sa bansa ng Nepal na nagrarayot-rayot sila? Nakakapektuhan ng ating mga trabaho, di ba? Huwag na nating hantayin na dumating sa puntong yon na magkakagulo pa yung bansa natin. As soon as possible, ayusin na natin, iboto natin yung mga tamang tao, yung mga hindi kilala, at bigyan naman ng chance para maglingkod sa bansa natin. I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Hmm? Bakit po? Because he's now Speaker.
Do you think meron po ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But Ito guys, itong batang to, bilib ako dito, may tapang, may paninindigan, lumalaban sa kanyang karapatan at prinsipyo. At itong si Mayor Vico Soto, malaki yung na hindi lang congressman at mayor ang kanilang magiging future mga kababayan. At who knows, sa susunod alam na natin kung sino mga iboboto natin. So kaya mga kaibigan, mga kababayan, kumising na po tayo. At kung sa pumili tayo ng mga botante, iboboto po natin yung mga karapat-dapat na umupo sa posisyon na yan. Action niyo po tungkol dito sa pinost ni Congressman Kiko Barsaga saying na you are loyal daw kay Romualdez and sa 2026 dami na mga matay sa baha tapos siya naman ang magre-resign. Your thoughts on this? Well, hindi ko po kilala si Congressman Barsaga. I don't want to even entertain what he said. But I think ito na lang ang sasabihin ko. Our actions will define what he just said. Hindi ako pupunta dito sa i-deny ko, whatever. Hindi na lang. Hintayin nyo na lang siguro yung mga aksyon na gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. And I think the people will judge us by our actions. Not by what we say, but by what we do. Alam mo, Secretary Dizon, bangag ka ba? Ito na nga yung gusto ng mga taong bayan. Palitan na yung mga nakaluklok dyan, na mga tuta. Huwag na natin hintayin na mag-people power mga kababayan. Ito pa yung sasagot mo, nangyayari na, ito na nga yung nangyayari. Nagkakagulo na, wala nang tiwala ang mga kababayan natin sa mga nakaupo dyan. Kailangan na po natin ng quick transition para maayos ang gobyerno natin. Huwag na natin hintayin yung nangyari sa Nepal na nagkaroon ng kaguluhan. Maraming madadamay. Kawawa naman ang ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho para lang may papakain sa pamilya. Gising guys, gising. O mga kababayang Pilipino, pakinggan po natin tong pahayag ni Secretary Dizon na in few weeks daw may mangyayari na daw na wala daw kikilingan ang ating presidente kahit kamag-anak, kapamilya, kaibigan ay mananagot daw sa kanilang mga kasalanan. Judge ng taong bayan. At uulitin ko, sinabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kaalyado. Lahat ng kailangan managot, dapat managot. And our actions in the next few weeks, I think, will allow the people to judge us whether meron ba tayong sinasanto o wala. Mga kababayan, narinig nyo na yan yung pahayag ni Secretary Dizon. Hintayin daw natin in a few weeks. Wala daw silang kikilingan. Tignan natin, abangan natin mga kababayan. Mga kababayan, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo at panonood sa aking video. Andito lang po tayo nag-aabang sa mga nangyayari sa ating sa bansa nating Pilipinas at abangan po natin at nandito tayo para ipalabas ang kanilang kabulukan. Babantayan po natin tong bansa na. Maraming salamat mga kaibigan at kababayan. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. News That Matters po. God bless po.